Kagaya nga po ng napag-usapan natin, nagkaroon ng pag-uusap ang front office ng Dallas at ang kampo ni Kyrie Irving kung maglalaro pa siya o hindi na sa kanilang lineup ngayong season. At base sa kanilang naging desisyon na pagkasundoan na out for the season at hindi na nga siya paglaruin pa sa kanilang mga natitirang laro ngayong taon. Magfo-focus na nga ito ng gusto sa kanyang pagre-recover sa kanyang ACL. Simula nang ma-trade ng Dallas si Anthony Davis nitong deadline at ang maagang pagbagsak nila sa standings, binalak ng team hindi na paglaruin pa si Irving ngayong taon. Kahit man bumalik pa ito sa lineup, wala rin naman silang chance ang mag-compete sa kampyonato. Posible nga pong makaabot pa sila sa playoffs kapag naglaro ito, ngunit malabo na rin naman na makuha nila ang titulo. Kaya imbes na ipagsapalaran nila ang kalusugan at katawan nito, mas pipiliin na lamang nga ng team hindi ito gamitin upang mas maging healthy siya sa magiging kampanya next season na, which is nakakalungkot lamang. Samantala, napag-usapan nga natin matapos na kunin ng Los Angeles Lakers si Kobe Bufkin, opisyal na ngang nakumpleto ang 15-man lineup ng kanilang team. Pero hindi rin naman ibig sabihin nito hindi na sila pwede pang gumawa ng move o kumuha ng mga bagong player na available sa free agency. Pero para magawa yan, kailangan nilang magtanggal o mag-waive ng kanilang mga player para makabuo sila ng bakanting pwesto. Kung sakaling matalo sila sa mga susunod na laro ngayong Pebrero, pwede nga silang gumawa ng one last move para mapa-improve ang lineup. Hindi pa rin naman sinasarado ng team ang posibilidad na magpalakas lalo ng lineup kung sakaling magsunod-sunod pa ang talo. Marami pa rin mga malalaro ang available ngayon sa free agency at buyout market, at isa sa pinakamatunog na pangalan si Kevin Love na hinihinalang nire-recruit ni LeBron James para mag-reunite sila. Subalit kailangan muna ng Lakers hintayin kung papayag ang Utah Jazz na i-waive ang kontrata ni Kevin Love. Willing rin naman ng Lakers na kunin ito sa buyout market at gumawa ng bakanting pwesto para sa kanya sa pagtanggal nila ng isang player sa kanilang lineup na si Kobe Bufkin o di kaya ibang player. Samantala, naging successful nga ang ginawang All-Star Weekend ng nagdaang araw matapos tumaas dito ang kanilang viewership kumpara nitong nagdaang taon. Nagkaroon rin naman sila ng 8.9 million viewership sa television na siyang pinakamataas nilang nakuha simula taong 2011. Kaya mukhang tama ang ginawang desisyon ni Adam Silver na gawing Team USA versus Team World ang labanan sa All-Star Game. Pero ayon sa ilang mga analyst, umpisa pa lang ito sa malaking pagbabagong magaganap sa NBA. Sa katunayan, isa sa mga bagay na posibleng baguhin ni Adam Silver ay ang pagtanggal ng NBA Draft Lottery. Mismong si NBA Commissioner na ang nagsabi sa media, hindi nga po niya nagugustuhan ang ginagawang pagtanking ng mga teams para lamang makakuha ng mas mataas na pwesto sa NBA Draft. Kaya upang masolusyonan ng liga ang ganitong klaseng problema, kinukonsidera na lamang niyang magkaroon ng tournament kung saan manalo dito ang siyang makakakuha ng first overall pick kada taon.